Ng ating dikiling Diyos, God bless you po. Ating beloved brother Joshua Ignacio. Minamahal tayo po yung manalangin. Itaas po natin ating kamay. Idalangin po natin ang pagkilos at patnubay ng ating dikiling Diyos sa kanyang mga banal na salita. Let us pray. Mapagpala namin Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagluluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. At kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa ginintuang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin na sa araw na ito, mahal na Panginoon, ikaw ay aming pinupuri, ikaw ay aming sinasamba. Salamat sa pagkilos mo ng mainam sa aming kalagitnaan, sa mga pagpapala na aming tinatanggap mula ng araw na ikaw ay aming makilala. Hanggang sa mga oras na ito, tunay na kailanman ay hindi ka nagkulang. Tunay na kailanman ay hindi mo kami pinabayaan at iniwan. Sa gitna ng mga pagsubok na riyan ka, sa mga problema na riyan ka, mahal na Panginoon, sa oras na ito, sa aming pagkinig ng mga banal na salita na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa. Buksan mo ang aming puso, mahal na Panginoon. Anoint the words of God. Put thy words in my mouth, leading prayer for beloved honorable pastor. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong balakid. Hadlang sa aming pagkinig. Cast out right now. In the mighty name of Jesus. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Everybody shout, praise the Lord. Glory, glory to Jesus. At luwalhatiin po ang pangalan, mapagpalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor, respect, and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will D. Almeda, and our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Love also and respect to the beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal, na patuloy po at kasalukuyang inatasan ng ating buhay na Diyos upang mamahalan ng buong iglesia ng ministeryong ito, mga minamahal, at patuloy po natin silang isama sa ating mga panalangin. Every time na tayo po ay nananalangin, ilakip po natin sa ating mga panalangin na patnubayan ng Diyos, gabayan ng Diyos, at pakalangisan ng ating mahal na Panginoon ng mga anak ng ating kagalang-galang na pastor, kung paano pong pinakalangisan ng ating Panginoon, ng ating mga magulang sa Kanya. Pagkat tunay na hindi po biro ang mga tungkuling nakaatang sa kanilang mga balikat, minamahal, mabigat na responsibilidad ang nakaatang sa kanilang mga balikat. Kaya't wala po tayong ibang maitutulong, kundi isama po natin sila sa ating mga pananalangin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Luwalhatiin ang dakil at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalatigit sa lahat. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pagkikinig ng salita ng ating mahal na Panginoong si Kristo. And let's talk about the topic, the place of unending torment. The place of unending torment. Lugar, mga minamahal, isang lugar na walang katapusan ang kahirapan. Amen? Therefore we conclude, mga minamahal, ang lugar na ito ay walang iba kundi ang lugar ng impyerno. Ang sabi ng ating pinag-aaral, we don't want to go in that place. Ayaw nating mapunta tayo sa lugar na yan. Say amen. Say amen. Kaya tayo nagsusumikap. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya iniingatan natin ang ating sarili na hindi magkasala upang tayo po ay hindi mapunta sa isang lugar na walang katapusan ang kahirapan. Amen? Tayo po ay nagtitiis, nagsasakripisyo. Tayo po ay nagpapagal. Ginaganap po natin ng buong puso, buong isip, buong lakas ang salita ng ating mahal na Panginoon upang hindi mapunta riyan sa lugar na yan ang ating mga lugar na walang katapusan ang kahirapan. Ang sabi rito, palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Kaya hindi po minamahal yung mga tindahan natin sa likod, paki-close lang po muna natin para ma-stop muna yung bibili at kakain, makafocus po sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Napakahalaga na tayo po ay
makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon upang masumpungan po natin ang panibagong kalakasan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Kristo. Ang sabi po rito, the teaching of Jesus about hell is not to scare anyone. The teaching of Jesus about hell is not to scare anyone. Hindi po nagturo ng turo at aral ang ating mahal na Panginoon patungkol po mga minamahal sa init ng apoy ng impyerno para lamang takutin ang tao. Hindi po yun ang purpose ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po tayo sa horror movie, mga minamahal. Hindi po layunin ng ating mahal na Panginoon bakit niya itinuro sa kanyang kapanahunan ang apoy ng impyerno hindi upang takutin ang tao. Amen. Pangalawa, mga minamahal, anyone who cast into hell, not because God hate them. Hindi po, mga minamahal, itatapon sa impyerno ang kaluluwa ng isang tao dahil galit sa kanila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? The only reason, ang sabi rito, mga minamahal, ang sabi rito, they are condemned to hell because they rejected Jesus. That is the one of the very reason bakit po ang tao, ang kaluluwa ng tao ay itatapon sa init ng apoy ng impyerno because they rejected Jesus. Kanila pong reject ang ating pinakamamahal na Panginoon. I-reject mo ang salita ng Diyos, it means sa mga minamahal, reject mo ang ating mahal na Panginoon. Kapag iyong tinanggihan, kapag iyong i-reject ang salita ng ating mahal na Panginoon, ay kahalintulad din naman na inyong reject ang ating pinakamamahal na Panginoon. At napakaraming mga tao sa ating panahon ngayon ang reject ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi po binibigyan ng halaga ang salita ng mahal na Panginoon. Kanila pong tinatanggihan at binabaliwala ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. That is the one of the very reason bakit ang kaluluwa ng tao ay itatapon sa init ng apoy ng impyerno. Hindi upang takutin ng tao. Pangalawa, mga minamahal, hindi sila itatapon sa impyerno dahil galit ang Diyos sa kanila. Itatapon sila sa impyerno because they rejected Jesus. And we are blessed among the blessed. Amen? Dahil tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasok natin sa puso natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kaya tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil ang gusto natin ay langit. Ang gusto natin ay buhay na walang hanggang. Ang gusto natin ay maging tagapagmana tayo ng kaharian ng langit na inihanda ng ating mahal na Panginoon para sa iyo, para sa akin na umiibig sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So napakaraming mga taong reject nila ang ating mahal na Panginoon. Hindi po nila tinatanggap ang ating dakilang Diyos. Mas binibigyan pa nilang halaga ang mga material na mga bagay, mga minamahal dito sa lupa, kaysa tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Once, mga minamahal, na hindi natin sundin, isa pong sign, mga minamahal, na reject natin ang ating pinakamamahal na Panginoon kapag hindi natin sinusunod ang kanyang kalooban. Hindi natin sinusunod ang kanyang mga banal na salita. That is an act of rebellion. That is act of rebellion. Once na hindi mo sundin ang salita ng Panginoon, ibig sabihin, mga minamahal, ikaw ay nakikipag-alit. Ikaw ay nakikipagdigma. Ikaw ay nakikipag-away sa ating mahal na Panginoon. Kapag hindi mo sinusunod ang kanyang kalooban, kapag hindi mo sinusunod ang kanyang salita, ikaw ay nakikipag-away sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag tayo po ay makipag-alit, tayo po ay makipag-away sa Diyos, wala tayong kapanapanalo, mga minamahal. Kahit 1% ay hindi tayo mananalo. Kahit 1% ay hindi tayo magtatagumpay kapag ang Diyos ang ating kaaway. Mahirap pong kaaway ang Diyos. Say amen. Pero mainam nakakampi ang ating mahal na Panginoon. Pero ang pinakamainam na kaaway, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Maging kaaway na natin si Satanas. Amen? At kapag kakampi natin ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. At kahit maging kakampi pa natin ang lahat, at maging kaaway natin ang ating mahal na Panginoon, kapahamakan ang ating hahantungan. Ay ang sabi rito ng ating pinag-aaralan, mga minamahal,
once na hindi mo sundin ang kalooban ng Panginoon, hindi mo sundin ang kanyang salita na ipinapangaral ng ating kagalang-galang na pastor, ipinapangaral ng ating mga minamahal na mga ngaral, mga minamahal ibabaw sa pulpito, at hindi mo ito ipamuhay, hindi mo ito sundin, although na alam mo na ang salita ng ating mahal na Panginoon, alam mo na ang kalooban ng ating dakilang Diyos, that is act of rebellion. Ibig sabihin rin, reject mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, the only reason bakit ang kaluluwa ng tao ay itatapon sa init ng apoy ng impyerno because they rejected Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Number 1, mga minamahal, hell is a place of unending torment. Yung impyerno, ito po yung tinutukoy ng ating topiko, isang lugar na walang katapusan ang kahirapan. Basahin natin from the book of Luke chapter 16 verse 20 and 24 sa Tagalog version na lamang po. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata ay 16 at ang talata ay 20 hanggang 24. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos na mga sugat, ay inilagay sa kanyang pintuan at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. 25. Diretso natin ang 25. Verse 25, datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayong ding paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rini at ikaw ay nasa kahirapan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po isang napakagandang parabola ng ating mahal na Panginoon. Regarding po sa isang pulubi at isang mayaman na tao. Yung pulubi ang pangalan ni Lazaro, ngunit yung mayaman ay hindi po mga minamahal binanggit kung anong pangalan ng mayaman na tao. Ngunit sabi ng Biblia, sila'y parehas na namatay. Amen. Namatay ang pulubi at gayon din naman na namatay ang mayaman. Yung mayaman, siya po'y namuhay mga minamahal ng sagana. Siya po'y namuhay sa kalayawan, samantalang si Lazaro ay isang pulubi, mga minamahal, ay namuhay sa kahirapan. Ang sabi ng Biblia, namatay ang mahirap, namatay ang mayaman. Ang tanong, saan napunta ang mahirap? Saan napunta ang mayaman? Biblia po ang magsasabi, basahin natin in verse 22, ano po ang sinabi ng Biblia? At nangyari, nang namatay ang pulubi, at siya'y dinala ng anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay din naman ang mayaman at inilibing. Yung pulubi ay namatay, siya po'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at doon po siya inaliw ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang kahirapan, yung kanyang sakripisyo ay pinalitan ng kagalakan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng paglilingkod. Ito pong bersikulong ito ay nagpapaunawa sa atin na ang lahat ng ating hirap, lahat ng ating sakripisyo, lahat ng ating ginagawa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay tutumbasan ng ating mahal na Panginoon ng isang gantimpala, mga minamahal, na hindi po natin inaakala. Higit pa sa ating inaakala, ang inihandang gantimpala ng Panginoon sa iyong katapatan, inihandang gantimpala ng Panginoon bunga ng iyong sakripisyo, mga minamahal. Hindi po sasayangin ng Panginoon ang ating pagpapagal. Namatay ang mahirap, siya po'y inaliw ng Panginoon. Sino ang kumuha sa kanya? Mga anghel ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Siya po ay dinala sa sinapupunan ni Abraham at doon po siya inaliw ng Panginoon, mga minamahal. Pinawi ang kanyang hirap, pinawi ang kanyang lungkot, pinawi ang kanyang lumbay, sapagkat siya po'y dinala, mga minamahal, sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po niya, mga minamahal, naranasan ang kagalakan, kaginhawaan ng buhay, at ang kagalakan at kapayapaan ito ay walang katapusan. Namatay ang mahirap, mga minamahal, o ang mayaman. In verse 23, at sa hadis na nasa pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang sinapupunan. At siya sumigaw na sinasabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang mga daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Great torment, mga minamahal, yung kanyang nararanasan. Inutusan niya at nakiusap siya kay Abraham na utusan mo si Lazaro, itubog ang kanyang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Siya po'y nag-aasam na kahit isang patak lang ng tubig ay malamigan ang kanyang dila. So ibig sabihin, terribling init, mga minamahal, ang lugar na kanyang kinaroroonan. Amen. Yan po yung lugar ng impyerno, mga minamahal. Dahil hindi po siya naglingkod sa mahal na Panginoon, nagpasasa sa kahilayan, nagpasasa sa mga makamundong mga bagay, mga minamahal, hindi siya naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya't nung siya po ay mamatay, ang kanyang kaluluwa ay pinahirapan doon sa Hadis. Siya po ay nakiusap na kahit isang patak lang ng tubig, mga minamahal, ay matuluan ang kanyang dila. So kung ating pong ipipicture out ng mainam, ang lugar ng impyerno ay hindi malamig. Ang lugar ng impyerno ay doon mararanasan ng isang tao, mga minamahal ko, ang pinakamalalim na uri ng pagsisisi. At alam po ninyo, minamahal, kapag ang ating kaluluwa ay maibulid na sa init ng apoy ng impyerno, umiyak man tayo ng umiyak, magsisi man tayo ng magsisi, humingi man tayo ng tawad paulit-ulit, ang ating pagsisisi at paghingi ng tawad ay magiging wala na pong kabuluhan. Bakit po, mga minamahal, tapos na ang paghatol. Tayo po ay hinatulan na ng ating mahal na Panginoon. Tapos na ang paghatol. Kaya kahit anong iyak natin doon, kahit anong hikbi natin doon, kahit anong sigaw natin doon, kahit paulit-ulit pa tayong umiyak at magsisi, mga minamahal, wala na pong katuturan. Naalala ko yung isang testimony ng ating beloved Mark, nakalimutan ko lamang po yung apelido. Nung siya po ay nag-backslide, ilang taon po siyang tumalikod, nakalimot sa mahal na Panginoon. Bumalik po siya sa bisyo, bumalik sa mga kahilayan, at isang araw, siya po ay nakaranas ng matinding disgrasya. Siya po ay nagdadrive ng isang single na motor at ang kanyang pagdadrive ay nadisgrasya. Bumangga po ito sa poste ng Meralco, isang bakal na poste. Doon po siya bumangga, mga minamahal. Sabog ang kanyang ulo. Imagine, sabi ng doktor, yung one-fourth ng kanyang utak ay tumalsik, mga minamahal. So kung isipin mo, napaka-critical ng kanyang buhay. Siya po ay nakomatos ng ilang araw sa loob ng, mga minamahal, ospital. Wala na po siyang pag-asa. 50-50 ang kanyang kalagayan. Ang ginawa ng kanyang beloved mother, lumapit sa ating kagalang-galang na pastor. Tingnan po ninyo ang kapangyarihan ng panalangin ng taong matuwid. Sabi ng Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man is availeth much. Kung walang pastor, walang propeta na nanalangin, tiyak na bagay, mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Ang ginawa ng kanyang beloved mother, pumunta sa ating mahal na pastor, meron pong dalang isang litrato niya, at ipinanalangin ng mahal na pastor ng ang ating beloved Mark ay kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Yung pagkakataong yun, mga minamahal, ang kanyang kaluluwa ay kitang-kita niya na nandoon sa init ng apoy ng impyerno. Grabing init, makapal na usok, grabing init, mga minamahal. Dahil sabi pa nga ng testimony ng kanyang beloved nanay, nagtataka sila, aircon ang kwarto, ngunit pawis na pawis ang katawan ng ating beloved Mark doon sa loob ng ospital. Yung pala, yung pagkakataong yun, ang kanyang kaluluwa ay nandoon sa impyerno.
Ramdam niya yung terribling init na hindi niya pa naramdaman nung siya po'y nasa lupa. Naramdaman niya dahil sa impyerno, kapag ang kaluluwa natin ay naandun na, times 5 na magiging active yung ating 5 senses. Yung sakit na nararamdaman mo ngayon kapag kinukurot ka, yan po'y 5 times na tataas ang level ng ating senses doon sa impyerno. Ganon ang kanyang nararamdaman. Grabing apoy. Ang mga babae at lalaki nag-iiyawan, umiiyak maging mga bata, mga minamahal, bagamat paslit pa, amen? Nakita niya po doon isang batang 7 years old, nandun na sa impyerno, amen? Dahil siyempre kapag ang isang bata, alam na ang pagsisinungaling ay kasalanan, alam niya na ang pagmumura ay kasalanan, alam niya na ang pagnanakaw ay kasalanan, hahatulan na siya dahil nabuksan na ang kanyang kaisipan, ang kanyang kamalayan. Kaya itatapon na siya sa impyerno. At yung mga baby natin, turuan natin na may paunawa sa kanilang salita ng mahal na Panginoon. Huwag puro cellphone ang ipahawak. Delikado po yan. Isang napaka-critical, kapag magulang ka, tinotolerate mo ang anak mo na cellphone, magugulat ka na lang. Yung puso at isip ng anak mo ay malayo na sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ginagamit na kasangkapan ng dyablo, mga minamahal, ang social media para ilihis ang puso natin, ilihis ang isip natin upang tayo unti-unting ilayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Gusto nating maaliw ang anak natin, cellphone ang ating pinapahawak. Napaka-critical, napaka-delikado. Alam po ninyo mga minamahal, siya ay nasa loob ng impyerno, beloved brother Mark. Ramdam niya yung tripling init, tripling pagod, mga minamahal, makapal na usok. Nag-iiyakan ang mga tao, mga minamahal, sa matinding init, mga minamahal, na kanilang naramdaman. Amen? Ngunit alam po ninyo, grabe ang kanyang iyak, grabe ang kanyang pagsisisi. Ang sabi niya sa kanyang sarili, kung doon sana sa lupa ay naglingkod ako ng maayos, kung doon sana sa lupa ay ginanap ko ang kalooban ng mahal na Panginoon, wala sana ako dito. Amen? Amen? But repentance comes at last, always comes at last. Yung pagsisisi, hindi po yan nauuna. Palaging nasa huli ang pagsisisi. At kahit anong gawin niyang pagsisisi, mga minamahal, talagang mapapahamak siya. Mabuti na lang, mga minamahal, sa panahong yun ay buhay pa siya. At ang kanyang magulang ay nagbigay ng prayer request sa ating mahal na pastor. At dahil sa panalangin ng propeta ng ating mahal na Panginoon, nagulat siya, mga minamahal, maya-maya, may malakas na pwersa na humigop sa kanyang kaluluwa, minamahal, at ibinalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang sariling katawan. Amen. Amen. Yun po ay vision niya, mga minamahal, na kung hindi siya manunumbalik, hindi siya magpapakainit, hindi siya gaganap sa kalooban ng Panginoon, maaring mapahamak, minamahal, ang kanyang kaluluwa. Matinding init ang naramdaman ng isang lalaki. Ang kanyang kaluluwa ay dinala sa Hades. Mga minamahal, matinding apoy, matinding hirap ang kanyang naranasan. Ang sabi niya, utusan mo si Lazaro na itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri na kahit isang patak ng tubig ay mapatakan ang kanyang dila, mga minamahal. So ibig sabihin, hell is the place of unending torment. The story of the beggar and the rich man, Jesus himself described that hell is the place of literal pain, a real torment, totoong torment. Ngayon, kwento pa lang ito. Ngayon ay sinasabi pa lang natin ito. Pero alam po ninyo, mga minamahal, hindi po ma-explain ang init ng apoy doon sa impyerno. Kaya tayo nararapat na magsumikap. Amen? Gumanap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating gawing biro ang paglilingkod. Dadalo kung gustong dadalo, hindi kung hindi. Magpapagamit kung gusto magpagamit, hindi kung hindi, mga minamahal. Hindi po ganoon ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kapag maging pa-easy-easy lang tayo at pa-banjing-banjing lang tayo sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, walang ibang pupuntahan ang ating mga kaluluwa, kundi init ng apoy ng impyerno. At alam po ninyo, kapag ang kaluluwa natin ay naibulid sa init ng apoy ng impyerno, wala kang ibang sisisihin kundi ang sarili mo lang. Hindi mo masisisi ang ating mahal na pastor. Hindi mo masisisi ang mga preacher. Hindi mo masisisi ang mga manggagawa. Ang nanay mo, ang tatay mo, ang kapatid mo. Hindi mo masisisi sino man. Ang mga minamahal, natatanging mabiblame mo kapag ang kaluluwa mo ay mapunta ng impyerno.
walang iba kundi ang sarili mo. Amen? Dahil nagpabaya ka, hindi ka nagpakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May oras ka sa pagdalo, pero hindi ka dumadalo. Dumadalo ka naman, mga minamahal, pero sa loob ng sambahan, hindi ka sincero na sumasamba. Lahat ng yan ay, it brings to matters, mga minamahal. Yan po ay susukatin ng ating mahal. Lahat ng ating spiritual performance, lahat ng ating ginagawa dito sa lupa, yan ay titimbangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangalawa, mga minam, the fire on hell never quench. The fire on hell never quench. Ang apoy sa impyerno ay hindi namamatay. Mark chapter 9 verse 44, kindly po, pakibasa ng talatang ito. Praise the Lord. Aklat ng Marcos, Kapitulo 9, versikulo 44. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, doon sa impyerno may uod. At ang uod doon, hindi namamatay. Para makaranas tayo ng matinding kahirapan, papasok ang uod sa ating tenga, lalabas sa ating ilong. Papasok sa ating ilong, lalabas sa ating bibig. Papasok sa ating bibig, lalabas sa ating mata. Amen? At makakaramdam ka ng matinding sakit, mga minamahal, ubod ng sakit. Ikaw ay pahihirapan doon. Amen? Hindi biro. Kung ang langit ay lugar kung saan nandoon ang kasaganahan, kapayapaan, sa presensya ng mahal na Panginoon, walang hirap, walang pagod, walang lungkot sa kaharian ng mahal na Panginoon, kabaliktaran ang lugar ng impyerno. Merong uod doon na hindi namamatay. Amen? Naalala ko tuloy yung isang testimony ng isang divers. Siya po ay nasa ilalim ng dagat. Nagtataka siya bakit ang ilalim ng dagat ay mainit. Mga minamalat, nagulat siya, meron po siyang nakitang isang apoy sa gitna ng dagat, nasa ilalim ng dagat. Ito po yung kanyang linapitan, mga minamahal. Isa palang buhay na bulkan, mga minamahal, sa ilalim ng dagat. At nagulat siya sa kanyang nakita, 8 foot long na isang uod, mga minamahal, 8 foot long. Amen. 8 feet ang haba, malaki. At nagulat siya, bagamat ito, mga minamahal, ay nasa ibabaw ng apoy, ibabaw ng laba, pero hindi po ito namamatay. Amen. So totoo ang sinabi ng Biblia, worm dieth not and fire never quench doon sa impyerno. Uod na hindi namamatay. At mayroong apoy doon, mga minamahal, na hindi rin namamatay. At ang apoy na yan, ang uod na yan, ang magpapahirap sa atin, mga minamahal, kapag ang ating kaluluwa ay naandun na sa impyerno. Kahit palagi nating pakaisipin, kung tayo nanghihina, kung tayo nanlalamig, kung tayo po'y nanlulupaypay, nag-iisip na tumalikod, nag-iisip na tumigil sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Isipin po palagi natin na kung tayo'y tatalikod, kung tayo'y hinto, kung tayo'y lalayo sa paglilingkod, saan mapupunta ang ating mga kaluluwa. Revelation chapter 14, verse 10, after verse 11. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata ay 14, at ang talata ay 10 hanggang 11. Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilan lang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, they shall tormented by fire and brimstone. Apoy, asopre, laba ang siyang magpapahirap sa kanya. At alam po natin, mga minamahal, ito po ang binubuka ng bulkan, mga minamahal. At ito po'y patunay, mga minamahal, ang bulkan ay linya po ito papuntang impyerno. Everybody shout, praise the Lord. At sabi pa nga ng aking narinig, kapag bumubuga daw ang bulkan, naglalabas ng tonelada-toneladang apoy, asopre at lava, mga minamahal, pinapaluwang daw po
mga minamalang lugar ng impyerno dahil marami na naman silang ilalagay. Dahil habang lumilipas ang panahon, lumilipas ang taon, lumilipas ang araw, araw-araw mayroong namamatay na tao. Amen. Bawat segundo, mayroong namamatay. Bawat minuto, bawat oras, ilang libo ang namamatay, mga minamahal. Bawat araw, ilang libo ang namamatay na tao. At sabi ng Biblia, nakakalungkot dahil karamihan sa mga tao ay hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sila'y patungo ng impyerno. Amen? Ang sabi nito, they suffer for a great torment and they have no rest day and night. Wala silang pahinga, mga minamahal, araw at gabi. Just imagine, kapag ang kaluluwa mo ay nasa init na ng impyerno, wala kang pahinga doon. Walang break time doon, mga minamahal. Amen? Walang day off doon sa impyerno. You are tormented day and night. Magsasuffer ka ng great torment, great suffering. Isang matinding kahirapan. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, araw at gabi kang magdurusa doon sa impyerno. Amen? At ang nakakalungkot pa doon, walang tulog doon. Amen? Dito kahit preaching, pwede kang matulog. Say amen. Say amen. Pero sa impyerno, walang tulog doon. Ha? Walang rest day doon. Walang day off doon. Walang pahinga. Kapag tayo po ay nandoon na sa impyerno. Say amen. Baka sabihin nyo, nagbibiro lang yan si Brother Jojo. Huwag kayong maniwala at isang araw gigising kayo. Ang inyong kaluluwa ay nasa init na ng impyerno. Doon nyo palang masasabi siguro na totoo pala yung sinabi ng Biblia. Totoo pala yung ipinangaral ng mahal na pastor. Totoo pala yung pinangaral ng mga preacher na hindi pala biro ang lugar ng impyerno. You suffer a great torment day and night. No sleep, walang pagtulog doon sa impyerno, mga minamahal. Dito sa lupa, nakakapagpahinga pa tayo. Pero kapag ang kaluluwa natin ay ibulid sa init ng apoy ng impyerno, wala na pong pahinga doon. Ang pangatlo, there is no way out in hell. Kapag ang kaluluwa mo ay nandoon na, hindi ka na makakatakas doon. Amen? Hindi lang isang buwan, hindi lang isang linggo, hindi lang 10 taon, mga minamahal. It is everlasting to everlasting torment, torture, agony, and suffering ang ating mararanasan kapag tayo po ay nasa initan ng impyerno. Meron pong boundary in between heaven and hell na ang nasa impyerno ay hindi makakatawid sa langit. Ang nasa langit ay hindi makakatawid ng impyerno. Siyempre, pag nasa langit ka na, tatawid ka pa ba ng impyerno? Siyempre, hindi na. Pero kadalasan, ang nasa impyerno, nag-aasam na makatawid ng langit. Pero yung mga nasa langit na, mga minamahal, hindi na po tayo mag-aasam, tumuwid pa ng impyerno. Bakit pa natin naasamin pa, mga minamahal, ang tumuwid sa impyerno? Kaya't makita mo, may mga kapatiran tayong kinukuha ng Panginoon ng kanilang buhay, dinadala sa langit, mga minamahal. Nagtatanong sila sa mahal na Panginoon, Panginoon, patay na po ba ako? Ang sabi ng mahal na Panginoon, anak, patay ka na, hindi ka kasi nag-iingat. Amen? Pinapabalik sila ng mahal na Panginoon dito sa lupa. Pero ayaw na nilang bumalik sapagkat doon sa langit, maramdaman mo doon ang kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ipaliwanag ng kaisipan. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero yung mga nasa impyerno, sila'y nag-aasam na mapupunta ng langit, mga minamahal. Amen? Itong talatang ito ang nagpapatunay na ang turo ng relihiyon regarding sa purgatorio ay isang malaking kasinungalingan. Ito po'y daya ng relihiyon. Itinuturo sa tao na mayroong purgatorio na kapag ikaw ay 50-50 masama at 50-50 kang mabait, ang kaluluwa mo itatapon sa impyerno. Amen? Pag ubod ka ng sama, impyerno ka. Kapag ubod ka ng bait, langit ka. Pero kung kalahating mabait, kalahating salbahe ka, purgatorio ang iyong babagsakan. Yan ay turo ng relihiyon na hindi po nakasulat sa Biblia. Yan po'y pandaraya, mga minamahal, ng relihiyon. Amen? Ang turo ng Biblia, ng salita ng mahal na Panginoon, sa panahon ng ating dakilang Diyos, ang itinuro ng Panginoon ay langit lang at impyerno. Amen? Walang purgatorio.
Dahil kung totoo pa ang purgatorio, ano ang rason bakit hindi ituturo ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ngunit ang impyerno ay wala sa katotohanan, o rather ang purgatorio ay wala sa katotohanan, kaya naman hindi po ito itinuro ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Only heaven and mga minamahal hell ang itinuro ng ating mahal na Panginoon, na kung tayo lalakad sa kalooban, langit ang ating pupuntahan. Kung tayo po isusuway sa kautusan ng Panginoon, tayo po ay mapapahamak. Wala pong purgatorio. Ang minention sa Biblia, mga minamahal, isang malawak na hukay. That is boundary in between heaven and earth. Basahin natin, mga minamahal, Luke chapter 16 verse 25 and 26. Ito po ang boundary in between heaven and hell. Basahin natin ang Biblia. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 16, versikulo 25 hanggang 26. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro, sa gayong ding paraan, ay masasamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaloy siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mag-ibig tumawid, buhat dini, hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din ang walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Hindi purgatorio ang minensyon sa Biblia. Di ba? Mga minamahal, it is biblically written. Wala pong minensyon na purgatorio sa Biblia. Sa pagitan ng langit at pagitan ng impyerno, ang sabi rito, isang banging, malaking bangin, ang mga minamahal ang nakalagay sa pagitan namin at sa pagitan ninyo, upang ang mga mag-ibig tumuwid buhat dito hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din naman, walang makakatawid mula dyan hanggang sa amin. So hindi po purgatorio ang minensyon ng Biblia. Say amen. So mga sinungaling ang nagturo nito, mga minamahal. Kaya't pinapabulaanan ng Biblia, mga minamahal, Genesis to Revelation, cover to cover, wala tayong mababasang purgatorio. Ang sinabi lang ng Biblia, mga minamahal, ay isang malaking bangin na nakalagay sa pagitan namin at sa pagitan ninyo. Na ang sino mang nasa impyerno ay hindi na kailanman makakatawid ng langit. Amen? Kaya't mag-ingat tayo pag sumikapan natin sa abot ng ating makakaya, ng ating kaluluwa ay hindi may bulid sa init ng apoy ng impyerno. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magsumikap ganapin ang kalooban ng Diyos. Magsumikap na ganapin ang kautusan ng mahal na Panginoon. Ipamuhay, mga minamahal, ang kabanalan. Ipamuhay ang salita ng ating mahal na Panginoon upang hindi natin pagsisihan kung ating kaluluwa ay nandun na sa init ng apoy ng impyerno. Sunod na talata, mga minamahal, from the book of 2 Thessalonians, chapter 1, verse 8 up to verse 9. Ang sabi nito, once you die, not knowing Jesus and obeying not His word, your soul are sealed in eternal damnation. Walang hanggang katapusang kapahamakan ang iyong mararanasan. Kapag hindi mo makilala si Kristo, yung mga taong hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, sila'y mapapahamak. Sila'y hatulan ng Diyos. At ikaw na nakakilala sa Panginoon, ngunit hindi mo pinahalagahan ang kanyang salita, dobling hatol ang iyong mararanasan. Totoo po yan, mga minamahal. Bakit po? Mga minamahal, pinagpala tayo dahil nakilala natin ang mahal na Panginoon. Say amen. Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Diyos mismo, ang mahal na Panginoon mismo, ang gumawa ng kapamaraanan upang ikaw ay makakilala sa Kanya. Hindi tao. Amen? Ginamit lang ang tao, pero lahat ng yun ay kapamaraanan ng mahal na Panginoon upang makakilala ka sa Kanya. Ang iba sa atin, nakilala natin ang Diyos sa magitan ng mga Bible study. Ang iba sa atin sa magitan ng krusada. Ang iba sa atin ay nakilala natin ang Panginoon sa magitan ng mga radio program. Mga minamahal, tayo po ay naging televiewers. Amen. Ang iba sa atin ay nasikan ng salita ng mahal na Panginoon. Nabigyan tayo ng mga leaflets, nabigyan tayo ng mga paanyaya.
Amen? Diyos ang gumawa ng paraan. Bakit ka narito? Dahil hindi ikaw ang tumawag sa Diyos. Hindi ikaw ang pumili sa Panginoon. Kundi Diyos ang tumawag sa iyo. Ang mahal na Panginoon ang pumili sa iyo. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kahit para sa atin, isang napakalaking pribilehiyo na nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi maubos-ubos ang ating pagpupuri. Hindi maubos-ubos ang ating pasasalamat na isang araw tayo po'y kinabagan ng mahal na Panginoon at inakay sa kanyang totoong gawain sa buong katotohanan. At ngayon tinatamasa natin yung pagpapalang espiritual, bunga ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya para doon sa mga tao na hindi nakakilala sa ating mahal na Panginoon, kahabag-habag sila, lalong-lalo na yung mga loved ones natin, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, yung mga taong malalapit sa atin, na ating nahasika ng salita ng Panginoon, ngunit kanilang rineject ang salita ng Diyos. Ang iba'y pinagtawanan pa tayo, mga minamahal. Ang iba'y tinulugsa pa tayo. Amen? Kahabag-habag ang mga taong ito na hindi tumanggap sa mahal na Panginoon. Amen? Mabigat ang kanilang hatol. Ngunit mas mabigat ang hatol na tatanggapin ng mga Kristiyanong nakaunawa na, nakakilala na, ngunit hindi pinahalagahan ang kaligtasan na kanilang tinanggap. Basahin natin, mga minamahal. 2 Thessalonians chapter 1, verse 8, after verse 9. Dito po sa ikalawang aklat ng mga taga-Tesalonika, kabanata 1, at ang talata ay 8 hanggang 9. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Sino pong makakaranas ng parusa? Yung mga hindi nakilala sa ating mahal na Panginoon at doon sa hindi nagpahalaga ng ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. In verse 8, sabi rito, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Narinig mo na ang ebanghelyo, naglingkod ka na sa Panginoon, ngunit ang pamumuhay mo ay taliwas sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sumasayaw ka pa rin sa sayaw ng mundo. Mga minamahal, sumasayaw ka pa rin sa tugtog ng mundo. Mga minamahal, samantalang hindi na tayo mga minamahal pag-aari ng mundo. Say amen. Tayo pag-aari na ng ating mahal na Panginoon. Hinango tayo ng Diyos mula sa karumihan ng mundo. Tayo inakay ng Panginoon sa kanyang totoong gawain. Amen? Kaya hindi tayo pwedeng sumayaw sa tugtog ng mundo. Dapat ang sayaw natin ay hindi na sayaw ng makamundong mga tao. Dapat ang sayaw natin ay sayaw na po ng mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na po tayo dapat umayon pa, sumang-ayon pa sa makamundong mga gawain sapagkat itong lahat ay karumalduman sa harapan ng ating mahal na Panginoon. So sa mga taong, mga minamahal, hindi pinapahalagahan ng ebanghelyo, amen, Kristiyano lang sa loob ng gawain, Kristiyano lang sa panahon ng pagsamba, pero pag nasa labas, nasa paaralan, naandoon sa opisina, naandoon sa mga lugar na walang pagsamba, ang kanilang pamumuhay ay naaayon pa rin sa pamumuhay ng mga taong makasanlibutan. Kahabag-habag ang inyong kaligtasan. Amen? Ano po ang sinabi ng Biblia sa verse 9? Na siyang tatanggap ng kaparusahan nang walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalawalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kaparusahan ang mararanasan kapag hindi po natin mga minamalubos na ipamuhay ang salita ng mahal na Panginoon. The only exit, tanging daan upang tayo po ay hindi maitapon sa init ng apoy ng impyerno ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang maglingkod ng may katapatan, ipamuhay ang kanyang kalooban, yakapin ang kaligtasan na binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, upang dumating man ang araw ng paghatol, ang hatol nating tatanggapin ay mabuting hatol na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse na po, mga minamahal. At tayo po'y aawit na from the book of Hebrews chapter 2, verse 3. Praise the Lord. Aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 3. Paanong makatatanan tayo
kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito, how shall we escape? Paano tayo makakatakas sa init ng apoy ng impyerno na inihanda ng ating mahal na Panginoon kung tayo mismo ay hindi magpahalaga sa dakilang kaligtasan na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo? Paano tayo makakatakas sa init ng apoy ng impyerno kung ikaw mismo ay hindi mo pinapahalagahan ang kaligtasan at buhay na walang hanggang na ibinigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon? Walang daan upang tayo po'y maligtas kung tayo mismo ay hindi nagpapahalaga sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo noon ko po'y mga minamahal, hindi pa mangaral. Actually, ayaw ko maging preacher. Pero sa panahon ngayon, lubos akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y ginawang mga ngaral ng ating dakilang Diyos. At dahil ako'y ginawang mga ngaral ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, naglaan ako ng oras, naglaan ako ng panahon upang magsaliksik ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil sa aking patuloy na pagbabasa, dahil sa aking patuloy na pag-aaral ng Biblia, ng salita ng mahal na Panginoon, naunawaan ko ang salita ng ating mahal na Panginoon. At nung maunawaan ko ang salita ng Panginoon, inakap ko ng mahigpit ang kaligtasan na ibinigay ng ating mahal na Panginoon para sa akin. At napakahalaga mga minamahal na maunawaan natin ang salita ng Panginoon dahil ang unawang espiritual, ang pangunawang espiritual na ibibigay sa atin ng mahal na Panginoon, yan po minamahal ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang ganapin kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Matakot tayo mga minamahal. Dalawang bagay ang ating kakaharapin. Hindi natin alam kung ano ang mauuna. Mauuna ba ang pagdating ng ating mahal na Panginoon o ang araw ng ating kamatayan? Alin sa dalawa ang mauuna? Mauuna ba ang ating kamatayan o darating muna ang ating mahal na Panginoon? Pero alam po ninyo, alin man sa dalawang ito ang mauna, ang mahalaga ay handa tayo. Yun po ang mahalaga, handa tayo. Yung iba pinag-aawayan nila, na darating daw ang mahal na Panginoon, wala pa ang matinding kahirapan. Ang iba naman, ipinapangaral nila na darating ang Panginoon, nasa kasagsagan na ng kahirapan. Ang iba naman nangangaral na darating daw ang Panginoon, tapos na ang matinding kahirapan. Alam po ninyo, mga minamahal, anong araw, anong oras, anong panahon man dumating ang mahal na Panginoon, isa lang po ang mahalaga, handa tayong sumalubong sa Kanya. Wala na pong ihigit pang mahalaga, kundi tiyakin lamang natin, mga minamahal, na handa tayong sasalubong sa Kanya. Kung mauna man ang kamatayan, dahil hindi natin alam ang kamatayan, unpredictable ang kamatayan, hindi mo alam bukas, buhay ka pa ba? Hindi mo alam kung bukas, mga minamahal, sunod na buwan, buhay ka pa ba? Ang kamatayan ay walang sino mang nakakahula kung kailan ito darating. Hindi mo pwedeng sabihin na, Brad, bata pa ako, hindi pa siguro ako mamamatay. No, maraming bata pa ang namamatay. So ang ibig ko pong sabihin, dumating man ang araw ng kamatayan, ang mahalaga ay handa tayo. Or dumating man ang huling pagtunog ng trompeta, pagdating ng mahal na Panginoon, ang mahalaga ay handa tayong sasalubong sa Kanya. Sapagkat mga minamahal, ang pagbabalik ng Diyos, walang second trip. Walang second trip, mga minamahal. Amen? Yung rapture, walang second trip. Yan po ang palagi nating tatandaan. Kapag maiwan ka sa rapture, wala nang pangalawang rapture, wala nang pangatlong rapture. Isa lang, isang beses lang mangyayari ang araw ng pagdagit, ang araw ng pagkuha ng mga banal. Isang beses lang ito mangyayari, kapatid. Kaya't kung maiwan ka, paano kung maiwan ka? Amen. Sabi pa nga ng ating mahal na pastor, mga minamahal, pagsisisihan mo na ikaw ay pinanganak kapag ikaw ay maiwan sa rapture. Totoo po yan, mga minamahal. Pagsisisihan mo kapag ikaw ay maiwan sa araw ng rapture dahil mararanasan mo ang matinding puot. Right after ng rapture, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang matinding galit sa sangkatauhan. Ibubuhos ng Panginoon. Kung mababasa natin yung Revelation chapter 16 verse 1 hanggang sa last verses, nakakatakot ang parusa.
na ibubuhos, 7 mangkok na parusa na ibubuhos ng mahal na Panginoon sa ibabaw ng lupa. At ang sabi ng Biblia, ang makakaranas noon ay yung mga taong naiwan sa araw ng pagdagit ng mahal na Panginoon. Yung mga Kristiyanong naiwan, mga minamahal sa rapture, makakaranas ng matinding puot. Mararanasan nila mga minamahal ang kahindik-hindik at karimari-marim na matinding galit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tayo po'y magsumikap, mga minamahal, na palaging maging handa dahil hindi natin alam, minamahal, kung kailan tutunog ang huling tunog ng trompeta. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, walang sino mang nakakaalam sa atin kung kailan darating ang ating mahal na Panginoon. Anytime now, pwedeng mag-take place ang rapture, mga minamahal, pero sa atin walang problema. Para sa mga naghahanda, para sa nagsusumikap na maging karapat-dapat, wala tayong dapat ikabahala. Dumating man anong oras ang Panginoon, ang mahalagay handa tayong sasalubong sa Kanya. Amen? Kagaya ng sinabi ko, walang second trip ang rapture. Nag-iisa lang mangyayari at magaganap ang rapture, ang araw ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Di ba? Nakakapanghinayang, minamahal, nakakapanghinayang, ilang taong kang naglilingkod? Ilang taon kang nagsasakripisyo? Ilang taon mong ginaganap ang kalooban ng mahal na Panginoon? Tapos kung kailan tuloy malapit nang dumating ang mahal na Panginoon, kasakapan ng hina, kasakapan ng lupaypay, kasakapan gumawa ng mga kahilayan at mga karumaldumal na mga bagay, mga minamahal, sayang yung ating sakripisyo. Sayang yung ating pagpupagal. Isipin nating mabuti, mga minamahal, ihanda ang ating sarili dahil kung tumunog ang huling tunog ng trompeta, mga minamahal, lahat tayo ay kukunin ng Panginoon. Lahat ng mga tapat at handa na naghihintay sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Meron pong isang kapatiran na naginip, mga minamahal. Sa kanyang panaginip, dinala siya ng mahal na Panginoon doon sa langit. Sapagkat ang sabi niya, mahal na Panginoon, gusto kong makita ang langit. At sa kanyang panaginip, dinala siya ng mahal na Panginoon doon sa langit. Ipinakita ng mahal na Panginoon magandang batis. Ang daanan, mga minamahal, na kasing linaw ng kristal. Ang mga bulaklak doon, napakaganda. Mga mansyon na ginawa ng mahal na Panginoon para sa tapat ng mga naglilingkod sa Kanya. Nakita niya kung gaano kalamig, gaano kamapayapa ang lugar ng langit. Nakita po niya, mga minamahal, kung gaano kalinis, gaano kaliwanag. Walang sikat ng araw doon dahil ang kaluwalhatian ng Panginoon ang nagbibigay ng liwanag sa buong kampamento. Nararamdaman niya doon yung grabing galak sa kanyang puso. Yung every time na ating nararamdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, na umaapaw ang ating kagalakan, yun ang lugar ng langit, mga minamahal. Napapalibutan ng presensya ng Diyos ang lugar ng kalangitan. At nang siya po ay pinababalik na ng mahal na Panginoon, ipinakita sa kanya yung malaking orasan. Sabi ng mahal na Panginoon, anak, nakikita mo ba ang orasan na yan? Malapit nang pumatak sa oras ng 12:00. At kapag ang orasan na yan ay pumatak sa oras ng 12:00, ako'y babalik at kukunin ko na kayo. Nakita niya po ang mga anghel ay nakahawak na ng trompeta, naghahanda na putunugin, mga minamalang mga trompeta. Ito po'y senyales na darating na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, kapag dumating na ang ating mahal na Panginoon, ang ating mga hirap, pagod at sakripisyo, ito'y papalitan na ng kapayapaan at kagalakan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa mga oras na ito'y umawi tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag gawing biro ang paglilingkod, binamahal. Huwag gawing biro ang paglilingkod. Gawin nating seryoso. Kailangan ang paglilingkod ay dibdiban, mga minamahal. Isang malaking pagsisisi ang ating mararanasan kapag ang ating kaluluwa ay ibulid sa init ng apoy ng impyerno. Mainit ang apoy ng impyerno. Walang kapahingahan doon. Walang tulog. Araw at gabi tayong pahirapan, mga minamahal. Yun ang itanim natin sa ating isip, sa ating puso. Kaya't kailangan natin maglingkod ng may katapatan. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Sa
umawit. Unawain natin mainam ang mensahe ng awiting ito. Huwag natin gawing biro ang paglilingkod, minamahal. Dahil kung tayo po ay maging pabayaan sa ating paglilingkod, mapapahamak tayo. Mapapahamak tayo, minamahal. Kung hindi natin ingatan ng mainam ang kaligtasan na binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Yakapin natin ito ng maigpit. Ibigin natin ang pahalagaan ng kaligtasan higit pa sa pagpapahalaga natin sa ating mga buhay. Yes. Langit ang hinungdan. Langit ang hinungdan. Kano nga kung kiniyaan ang sala.
Langit ang hinungdan, ano italikuran nato. Ang kinabuhin daw tayo. Yes, Lord. Kahit kuha, sabay tayo umawit. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Dito sa langit. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Tabangin kami, Ginoo. Masunod ang iyong pangbuton. Abang, Ginoo, tabangin kami. Mahimo kaming takos o kakayan sa iyong tabangan. Aron sa adlaw sa iyong pag-abot. Amo ba ako na kaluwasan ni iyong isa? Kaluwasan ni iyong isa. Alang sa mga kalapit. Tingod ka sa walay katapusan. Tabangin kami, Ginoo. Tabangin kami. Ang matuman ang iyong kababuto. Tabangin kami, Ginoo. Mahimo kaming takos o kinayan sa iyong tabangan. Wala kami mahimo sa among kagalingon langit. Nasayod ka. Nasayod ka, Ginoo. Usa ang kabutangan gihandog sa among kasing-kasing. Ang kaluwasan sa among mga kalaki. Glory to Jesus. Oh God. Hallelujah. Huwag nating kakalimutan, minamahal. Merong langit na inihanda ang mahal na Panginoon para sa iyo. Hallelujah. Espesyal na lugar kung saan doon naghahari ang kapayapaan. Doon naghahari ang kagalakan.
kagalakan at kapayapaan na hindi na maaagaw mula sa ating mga kamay. Sa langit, wala nang pangamba sa langit. Wala nang lungkot sa langit. Hindi na tayo matatakot doon sa langit. Tawag kapayapaan sa piling ng Diyos. Napakaganda ng lugar ng langit ayon sa Biblia. Sabi ng salita ng Diyos, hindi maikukumpara ang lahat ng hirap na ating mararanas o nararanasan dito sa lupa sa kaluwalhatian ng langit, minamahal. At magsumikap ang lahat na hindi mapahamak ang ating kaluluwa. Magpakainit, minamahal. Doblehin natin ang ating paglilingkod. Dagdagan ang ating pagsusumikap. Maging sincero sa magpapagamit. Maging sincero sa maglilingkod. Isang beses lang ang araw ng pagdagit. Ang rapture ay mangyayari ng isang beses lang. Kapatid, paano kung maiwan ka? Paano kung hindi ka maisama sa rapture? Nakakalungkot. Walang katapusang kahirapan at pagdurusa ang ating maranasan, minamahal. Ibigin ang kaligtasan. Sa mga oras na ito, tayo may manalangin. Ilapit natin sa mahal na Panginoon at tayo tulungan ng Diyos. Alam ko po, hindi biro ang paglilingkod, mga minamahal. Malakas ang hatak ng mundo. Mahirap ang magpasok sa langit. Punong-puno ng hirap at pagdurusa. Ngunit magagawa po natin ang lahat ng ito dahil sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Tayo may manalangin. Mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Hesus, batid mo ang nilalaman ng aming mga puso. Ang tanging asam namin ay langit at buhay na walang hanggang na iyong pinangako. Ang asam ng aming puso ay makita ka ng mukhaan. Mahawakan ka, makasama ka sa iyong kaharian. Dalangin namin na iyong gabay at patnubay sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, may saayos namin ang aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami na maganap namin ang iyong kalooban. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na maging handa. Maging kaaya-aya, maging malinis. Maging delisay sa iyong harapan. Maging walang bahid ng kapintasan, mahal na Panginoon. Upang matiyak namin ang langit at buhay na walang hanggang. Bigyan mo kami ng kalakasan, katatagan, sa pagsuong at pagharap sa maraming problema at hadlang sa aming paglilingkod. Mapagtagumpayan po namin itong lahat sa iyong tulong sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, mga minamahal, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawan. May mga karamdaman, sawayin natin sakit, gumaling, problema, malutas. Sa pangalan po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, kami po'y narito sa iyong banal na harapan. Aming tinataas ang aming mga kamay at kami dumudulog sa unang panalangin ng aming mahal na pastor. Anumang karamdaman, O Diyos, pagalingin mo. Anumang problema, mahal na Panginoong, lutasin mo. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now, in the mighty name of Jesus. Sickness
Sickness be healed, problem be solved, infirmities be gone, demons of doubts and unbelief, sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, ano mga incurable sicknesses and diseases, cast out in the mighty name of Jesus. Mga panghihina, panlupaypay, demonyo ng panlalamig, demonyo ng kahirapan, demonyo ng kawalan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoong Jesus sa oras nito. Minamahal tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. And then jump 3 times. Express our love to our dearest Papa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus, and I love you, there is Lord.